Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo pong lahat ay magsitayo. Minsan pa nga po, palakpakan po natin ang pinakamalakas na palakpak, ang ating nag-iisang Diyos na buhay na buhay na buhay. Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord. Nasaan nga po ang mga kamay ng mga handa na magpuri sa ating Diyos? Amen. Minsan pa nga po, pinakamalakas na palakpak sa ating Panginoon. Praise the Lord, hallelujah! Patuloy po nating itaas, itanghal ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Itataas ang ngalan mo, Jesus, kailanpaman. Itatanghal kadakilaan mo, sadyang walang hanggan. Isisigaw kapangyarihan mo, wala nang papatay. Kalwalhatian mo, Jesus, itataas, itatanghal, isisigaw magpagkailanman. Itataas, itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw
Jesus. Oh, hallelujah, Jesus. Patuloy na ang araw na ito, ang mga oras na ito, ay pagsamba sa natatanging pangalan mo. Salamat sa kahabagan mo. Salamat sa lahat ng kaparaanan. Sa lahat ng pagpapala mo, O Diyos. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Habang hindi karapat-dapat pag-ukulan ng habang at nagkas mong pagsinta, habang walang kakayanan, habang walang kakayanan, nasuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Habang walang kakayanan, habang walang kakayanan, suklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking kalubihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiranda, kabanalan, kawalhatian, sa labat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sundulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habag at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanan, habang walang kakayanan, nasuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa.
napakabuti mo. Aming Diyos Ama, ang iyong nilikha't luluwalhatiin ka. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Napakabuti mo at napakabuti mo. Aming Diyos Ama, ang iyong nilikha't luluwalhatiin ka. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Minsan pa, itaas po natin ang ating mga kamay. napakabuti mo. Napakabuti mo. Yes. Hallelujah. Aming Diyos Ama, ang iyong nilikha't luluwalhatiin ka. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Napakabuti mo. Yes. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Hallelujah. Purihin, sambahin. Yes, sambahin natin ang Diyos. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat. Luwalhatiin ka. Sambahin ka ng aming mga puso. Sambahin ka ng aming kaluluwa. Sambahin ka ng aming kaisipan. Sambahin ka ng aming lakas. Yes! Hallelujah! Oh, glory to God! Purihin ka! Purihin! Purihin ka! Rarabasik ka na naman kanda. Yes! Hallelujah! Yes! Rarabasik ka na naman kanda. Tunay nga napakabuti mo, O God. Hindi ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Ang buhay namin, O God, ay binibigay namin sa iyo. Inahandog namin sa iyo ang aming buhay, ang aming pagsamba sa iyo, O God. Ikaw ang may-ari nito, kaya nilalagak namin sa iyo bilang aming pagsamba. Ama, sa oras pang ito, alam namin kami makasalanan. Marumi ang aming isip, ang aming puso. Pero hayaan mo sa hapong ito,
Hayaan mo ang iyong Santong Espiritu, ang iyong kabanalan ay bumaba sa amin. Hayaan mo mapatawad mo kami sa lahat ng uri ng aming kasalanan. At hayaan mong malaya kang makakilos sa aming kaligitnaan at walang hadlang anumang gawa't plano ng kaaway ang siyang makakahadlang sa pagkilos mo sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. Yes, maging sakit karamdaman ay kaya mong pagaligin sa oras na ito in Jesus' name. Yes, O God, sa oras pang ito patuloy namin ikaw pupurihin at sasambahin at ipagkakatiwala sa iyo ang gawain mong ito, O God. Hayaan mo ibalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat, kaluwalhatian, natatangi sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang bawat isa ay magsabi ng Woo! Amen! Praise God! Praise the Lord! Sige po, tayong lahat ay makakaupo na. Praise God! Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, God bless you more. Tunay nga, napakadakila at kamangha-mangha ang mga gawa ng Diyos. Amen po ba? Tayo po ba naniniwala ang gawa ng Diyos ay kamangha-mangha? Amen. Kaya po sa umagang ito o sa hapong ito, sa mga sumusunod sa ating live streaming sa FB, sa YouTube, maging kayo ay makaranas ng pagkilos ng Santong Espiritu at lahat tayo ay mapagpala. Dahil ang bawat isa sa atin ay kamanghamangang ginawa ng Diyos. Amen po ba? Amen. Sabi mo sa katabi mo, kamanghamanga ka. You are amazing. You are amazing. Naniniwala ba tayo na tayo ay kamanghamangang gawa ng Diyos? At tayo ay amazing? Amen. Kaya sa hapong ito ang ating topic about you are amazing. Tignan niyo po yung katabi niyo. Amazing yan. Amen? Amazing, right? Hindi simple. Hindi tayo regular, kundi special tayo sa harapan ng Panginoon. Hindi tayo sisi, kundi agila. Kung nag-iisip kayo na gusto niyo mapatira doon sa White House, mahina po yun. Kasi mas amazing ka sa lahat ng gawa ng mundong ito dahil ikaw ay ginawa at nilalang ng Diyos. Amen? Amen. Tayong lahat ay created by God. Kaya we are amazing in the sight of God. Amen? Ang ating hango ay galing po sa Romans chapter 8, verse 14 to 17. Ang sabi po dito, for all who are led by the Spirit of God are children of God. So you have not received a spirit that makes you fearful slaves. Instead, you received God's Spirit when He adopted you as His own children. Now we call Him Abba Father. For His Spirit joins with our spirit to affirm that we are God's children. And since we are His children, we are His heirs. In fact, together with Christ, we are heirs of God's glory. But we are to share His glory, we must also share His suffering. Sa Tagalog po, para mas maunawaan po natin, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Amen? Sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang tayo mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkop upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kayo tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung kayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Kaya po, tayo po ay amazing, kamangha-mangha
dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Amen? At ang sabi, hindi lahat ay anak ng Diyos. Lahat ay nilalang at hindi lahat ay anak ng Diyos. Yun lamang pinapatnubayan ng banal na Espiritu ng Diyos dahil tumanggap at sumampalataya kay Jesus ang binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. So unawain po natin, hindi lahat anak ng Diyos. Lahat nilalang. Sino ang anak ng Diyos? Yun lamang pinapatnubayan, led by the Holy Spirit, Yun lamang pinapatnubayan ng banal na Espiritu dahil tumanggap at sumampalataya kay Jesus ang binigyan lamang ng karapatan na maging anak ng Diyos. Gusto ba natin tayong lahat ay makasigurado na maging anak ng Diyos? Amen. Lahat tayo. Amen. Lahat tayo ay nagnanais. Kaya nga ikaw pumunta dito sa church Yun yung intention. Why? Gusto mo maging bahagi sa pamilya ng Diyos dahil gusto mo maging anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o kagustuhan o kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Ang pagiging anak natin ay hindi dahil sa gusto mo o gusto ng ibang tao, kundi ito'y kalooban ng Diyos. Pero kailangan maunawaan natin kung paano mangyayari na ang kalooban ng Diyos ay mangyari sa atin o sa buhay ng bawat isa po sa atin. John chapter 3, ang sabi ng Panginoong Kristo, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Verse 5, ang sabi po doon, "Very truly I tell you," inulit po ulit sa verse 5, "no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and spirit." So kailangan po tayo ay maipanganak na muli. No, hindi sa gawa ng tao, kundi sa pamamagitan ng water na nagre-represent po ang water sa Word of God. Ang Word of God, nasa pasimula pa'y naroon na ang salita at ang salita ay ang Diyos. Di ba? At ang sabi doon sa John chapter 1 verse 14, nagkatawan tao. Nagkatawan tao siya. At yun ang ating Panginoong Hesukristo. At hindi lang tayo po ay na-born again dahil sa salita ng Diyos, kundi tayo ay na-born again dahil sa tayo ay led by the Spirit. Because of the Spirit of God. Amen po? Amen. Palakpakan mo natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. At ang sabi po sa John chapter 14 verse 26, tinuturuan tayo ng banal na Espiritu. Sabi diyan, "Ngunit ang patnubay, but when the Father send the advocate as my representative, that is the Holy Spirit, He will teach you everything and will remind you of everything I have told you." Tayo na nakikinig at nakakarinig at patuloy na narinig ang salita ng Diyos, no? At ang sabi ng Romans 10:17, ang pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, ang bunga nito ay pananampalataya. At ang pananampalataya ang siyang nagdadala sa atin sa Panginoong Kristo upang masigit natin siya makilala. At mula sa mga salitang ating naririnig, nakikilala natin kung sino ang nagbigay ng karapatan na tayo maging anak ng Diyos. Amen? Dahil kapag alam natin ang salita ng Diyos, makikilala natin ang gumawa ng langit at lupa at nagbigay ng buhay sa iyo at sa akin. At minsan pa, sa buhay natin sa araw-araw, ang sabi po ng John chapter 14 verse 26, ipapaalala sa iyo ng banal na Espiritu ang mga turo upang mas lalo mo mamalaman ang mga buhay Kristiyano sa ilalim po ng pagkilos ng banal na Espiritu. Kaya po napakahalaga po
ng pagkilos ng Santong Espiritu sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen po? Hindi lang narinig mo ang salita ng Diyos at sasabihin mo, alam ko na yan, salita ng Diyos. No. Ang tanong po, led ba ikaw ng banal na Espiritu? Ang sabi po, why you are amazing? Ang sabi, you are led by the Holy Spirit. You are a son of God. You are a living testimony as witness of God. You are heir of God. So ito po yung apat na pag-aaralan po natin kung paano sinabi ng Panginoon ng salita ng Diyos, you are amazing. Ang gawa ng Diyos ay kamangha-mangha. Kung paano sinabi ng Panginoon nung ginawa niya ang langit at lupa at siya'y natuwa at ang sinabi niya, very good. Masigit na mataas ang tingin ng Diyos sa kawangis niya, kaya sinabi niya, you are amazing. Amen? Natutuwa ba tayo na tayo ay kamangha-mangha na gawa ng Panginoon? Amen. Palakpakan natin ng Diyos na buhay. Hallelujah. Number 1, you are led by the Holy Spirit. Marami po tao na hindi po led ng banal na espiritu, led ng flesh, led ng gawa ng mundong ito, led ng Googles o Facebook. Maraming tao kung saan nabubuhay hindi sa paraan ng Diyos, hindi sa paraan ng banal na espiritu, kundi sa paraan ng mundong ito. Kung ano nababasa mo sa Facebook, sa Google, Google ka ng Google, hindi mo ginugel kung ano ang led by the Spirit of God. Amen? Anong sabi po doon sa Romans chapter 8 verse 14 to 15? For all who are led by the Spirit of God are children of God. Paano ka magiging anak ng Diyos kung ikaw ay nililid ng banal na Espiritu? Kung led by the Spirit, ang buhay mo, ang isip mo, ang kilos mo, ang araw-araw ng buhay mo, ang sabi po dyan, you are the children of God. Amen? Tayo po yung mga anak ng Diyos sapagkat nililid ka ng banal na Espiritu. Andun yung pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay mo. Marami pong tao naguguluhan kasi hindi nila alam ang direksyon. Hindi nila alam ang kanilang pupuntahan kasi ibang spirit ang nagle-led sa kanila. Kaya po, napakahalagang maunawan natin sa ating pag-aaral na ang buhay mo ba ay led by the Spirit of God. Amen? Ang sabi po dyan, not received, so you have not received a spirit that makes you fearful slave. Hindi ka dapat matakot sapagkat ang binigay sa iyo ng Panginoon ay hindi pagkakaalipin. Hindi pagkakaalipin ang iyong tinanggap upang ikay mamuhay sa takot, kundi ang ibinigay sa iyo ng Panginoon ay banal na espiritu ng pagiging anak ng Diyos. Amen? It's a different. Kung ikay natatakot sa buhay mo, big question. Kung ikay natatakot, baka hindi led of the Spirit of God. Baka yan led by the worldly spirit. Kaya hindi tayo dapat matakot dahil alam natin tayo anak ng Diyos. Dahil tayo po ay led by the Holy Spirit, magagawa natin ang mga tamang bagay to do the right things and to avoid sin. Dahil led ka ng banal na espiritu. Amen po ba? Kapag ba led ka ng banal na espiritu, ang naiisip mo ba gumawa ng masama? Kung ikaw ba'y led ng banal na espiritu, pagtatangkahan mo ba na gahasahin ang batang ito na wala pang edad? Marami po ngayon na kahit anak, pinagsasamantalahan, bagay na hindi iyo kukuhanin mo kasi nililed ka doon. Hindi yan led of the Holy Spirit, kundi yan led of the sin, no, ng worldly spirit. Kaya, pag led tayo ng Holy Spirit, led ka ng banal na espiritu, makagawa mo ang mga tamang bagay at maiiwasan mo ang gumawa ng kasalanan. Seeking God for His direction in every area of your life. Meron kang tamang direksyon. Siniksik mo kung ano yung kalooban ng Diyos, kung ano yung gusto ng Diyos, kung ano yung plano ng Diyos. Siniksik mo siya. Making the right decision and being the most effective in every we do. So magagawa natin kasi led ka ng banal na
Espiritu. Amen po? Amen. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Dahil led ka ng banal na Espiritu to lead you to pray. Di ba? Andun lagi yung tuturuan ka ng banal na Espiritu na mag-pray. Sabi nga sa Book of John, kung hindi ka marunong mag-pray, ang Santong Espiritu ang mag-pray para sa iyo. Ililit ka mag-pray, ililit ka mag-praise, ililit ka mag-proclaim. So, to lead you to pray, to lead you to praise, and to lead you to proclaim. Ano po proclaim natin? Anak ako ng Diyos. Amen? Amen. Palakpakan natin ng Diyos sa buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Minsan, sinasabi ko, pagka nagpipray ako sa umaga, humaharap ako sa salamin, I am the Son of God. I'm a conqueror. I am skillful. I am talented. I am victorious. I am blessed. I am handsome. Amen? At hindi lang po yun. Dati sinasabi ko, I am a millionaire. But now, I am a billionaire. Because I am amazing. Amen? I'm a son of God. Sige po, palakpakan natin ng Diyos na buhay. Hallelujah. Mahirap ba ang anak ng Diyos? No. Ang anak ng Diyos ay mayaman dahil mayaman ang ating Diyos amang nasa langit. Kaya pwede nating i-declare, i-proclaim na you are not a millionaire but a billionaire. Amen? So lahat tayo pwede maging billionaire. Tayo po ang magkokontrol ng mundong ito, hindi ang kahaway. Kaya po napakasarap nga sa atin ang Holy Spirit. Led ka ng Holy Spirit. Amen? Hindi yung ang isip mo kung saan-saan lumilipad. Palagi kang Google. Focus. Sabi daw, fix your eyes unto Jesus, the finisher and the author in our faith. Hindi focus on Googles. Hindi focus on Facebook. No. Ang sabi, Hebrews chapter 12 verse 2, fix your eyes or focus your eyes unto Jesus, the finisher, the author in our faith. Amen po ba? Amen. Kaya po ang Galatians chapter 5 verse 22 to 23, anong sabi diyan? But the Holy Spirit produce this kind of fruit in our lives. Ano po 'yon? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Check po natin, nandito ba talaga ang banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa po sa atin? Kung ikaw ay led by the Holy Spirit, dapat nararanasan po natin yung love. Amen? Yung joy. Tignan mo yung katabi mo. Masaya ba yan? Tignan mo, masaya ba? Baka namang mukhang alas 4 po yan. Meron bang peace? Baka walang kapayapaan. Meron bang peace? O yung patient ng problema natin, hindi makapaghintay. Pagka minsan naiinip na, nalalaglag na ang bunga ng banal na Espiritu. Wala na yung kindness, wala na yung goodness, at nawawala yung self-control. Huwag nating hayaan maglaglagan ang bunga ng banal na Espiritu. Amen po? Dahil napakahalaga po ng led tayo ng banal na Espiritu. Dahil tayo po ay mga anak ng Diyos. Amen po? Dahil napaka-importante ng mga bunga na ito. Amen? Kung wala sa atin ang mga bunga ng pag-ibig, ng kagalakan, ng kapayapaan, ng pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili, malamang-lamang ay maakay tayo ng mundong ito. Malamang-lamang kapag may problema ka at lumapit ka sa isang kaibigan mo, ako din may problema, tapos mapapansin mo na kayong dalawa nagiinuman na. Kasi pareho kayo may problema, pareho kayong nagdadamayan sa maling direksyon ng inyong buhay. May kadamay ka nga pero mali yung direksyon, mali ang paraan. Pag may problema at may mga pagsubok na mabibigat, hindi ka lalapit sa mga hindi led ng by Spirit of God. Doon ka lalapit sa sinasamahan ng banal na Espiritu. Katulad ng pastor, ng mga kapatiran natin, yung alam ang salita ng Diyos. Alam mo namang siya hindi anak ng Diyos tapos doon ka palalapit. Anong ileled sa'yo? Sa Kanya dadalhin.
Kaya po, napakahalaga po na tayo po ay led by the Holy Spirit. Dahil po, napakahirap ang galaw ng mundong ito. Hindi po natin alam na minsan natitrado na po tayo, nadidisip po tayo ng kaaway. Kaya nga po ang sabi po ng Romans chapter 8 verse 8, at ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Kung lihis sa kilos ng banal na espiritu, malamang-lamang ay nasa under flesh ka. Alam niyo po ba yun, na-lead ka ng flesh? Kasi yung nararamdaman mo, yan yung gusto mo, doon ka masaya, pero mali ang paraan. Ano mangyayari? Pag tayo po ay umayon sa ng flesh po natin, flesh. Alam niyo po yung flesh? Flesh. Itong hilig ng laman. Ito yung kaaway po natin, magkaaway po yan. The spirit and the flesh. Kaya nga minsan, yung flesh po natin, mahina, malakas yung spirit. Pero pagka mahina yung spirit, mas lalong mahina yung ating flesh. At kapag tayo po ay nabubuhay sa flesh, hindi tayo kalulugdan ng Diyos. Iiwanan tayo ng Santong Espiritu. Katulad ng nangyari kay Saul. Si Saul na dati, hari siya sa Israel, dahil lagi pinapairal niya yung kanyang sarili, yung kanyang galing, yung kanyang talino, yung kanyang kagustuhan. Hindi niya namalayan na iniwan na siya ng Santong Espiritu. Hindi niya namalayan. Kaya wag nating hayaan tayo po ay iwan ng banal na Espiritu. Baka akala mo ikaw ay nakatayo, nakatindig at malakas, pero hindi mo alam, ikaw po ay nakabaksak na. Amen po? Sapagkat ang sabi po ng 1 John chapter 3 verse 9, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Sapagkat nananatili sa kanila ang binhi mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaari magpatuloy sa pagkakasala. So kung ang ama natin ay ang Diyos amang nasa langit at tayo ang anak, at sinasabi natin anak tayo ng Diyos, ang sabi po ng 1 John chapter 3 verse 9, hindi tayo dapat mag-compromise at hindi tayo dapat mag-agree sa gawa ng mundong ito. Amen? At hindi tayo pwedeng magpatuloy sa gawa ng kasalanan dahil tayo mga anak ng Diyos. You are amazing. Amen? Dahil tayo ay mga, anak ng Diyos. Sabi nga natin, I am a son of God. If you feel nyo po na tayo anak ng Diyos. Amen? Meron ba dito na aayaw, nakokontra? Hindi ako anak ng Diyos. Anak ka sa labas pag gano'n. Di ba? So tayo po lahat ay anak ng Diyos. Kaya amazing ka. Kaya number 2, you are a son of God. That's number 2. Romans chapter 8 verse 15, instead, you receive Spirit when He adopted you as His own children. Now we call Him Abba, Father. So dahil tayo anak ng Diyos, nakakatawag tayo ng Ama, Ama ko. So malaya ka nakakalapit sa Ama kasi anak ka. So walang pagdududa at walang takot na tayo po ay lumalapit sa Diyos Amang nasa langit. Kasi alam natin tayo ay anak ng Diyos. So sabi nga lagi ni Brother Eddie, kung ikaw ay anak, magpapaalam ka pa ba sa tatay mo, sa nanay mo, nakukuha ka ng pagkain doon sa refrigerator? No. Hindi na kasi alam mong ikaw ay may privilege ka na kung anong meron sa iyong tahanan is yours. Amen? Sa iyo yun. Dahil anak ka. So, ganun din po sa ating Diyos Amang nasa langit. Nasabi nga niya kung ang mga ama nga dito sa lupa ay nagbibigay ng mabuting bagay sa kanilang mga anak, ano pa kaya ang Diyos Amang nasa langit ang hindi magbigay ng mga mabubuting bagay para sa kanyang mga anak. Amen? Matthew chapter 7 verse 11. Palakpakan natin ng Diyos na buhay. Hallelujah! Kaya po, napakasarap po maging anak ng Diyos. Kaya nga po ang sabi po doon sa John chapter 1 verse 12 to 13, but to all who believe Him,
and accepted Him, He gave the right to become children of God. They are reborn not with physical birth resulting from human passion or plan, but a birth that comes from God. Amen? Kaya po, mahalaga po na tinanggap natin at nanampalataya tayo sa ating Panginoong Kristo upang bigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos. John chapter 1 verse 12. At verse 13, sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ay sa kalikasan o sa kagustuhan o kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya po tayo ay mga anak ng Diyos ayon sa kalooban ng Diyos. Amen po? Kaya po, mahalaga po yung pagiging anak ng Diyos. Kaya po, napakasarap na isipin, kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka mawawalay at hindi ka mag-aalala na wala kang dapat ikatakot dahil anak ka ng Diyos. Sa 1 John chapter 5 verse 18 to 19, ang sabi diyan, alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos. At hindi sila maaaring galawin ng diablo. So yun ang isang privilege. Kapag alam ng diablo na ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka nila pwedeng galawin. Alam natin tayo sa Diyos. Kahit na ang buong sanlibutan ito ay nasa kapangyarihan ng diablo, hawakan ng Diyos. Amen? Meron kang tatak ng pagiging anak ng Diyos. Silyado ka. Alam niyo po ba yung sa kalabaw, yung sinisild? Di ba yung kalabaw po, kahit po yun ipakawalaan mo sa probinsya, kapag may nakakita po doon sa kalabaw, ang ibig sabihin na meron kang seal, meron na pong nagmay-ari niyan. At hindi yan pwedeng galawin. Pero kung wala pong seal, walang tatak, pwede pong katayin nila yun. Di ba? Ano po ba yung seal? Yung nilalagay doon sa pege ng kalabaw? Yung mayroong bakal na pinapasok, tapos idinidiin po yung sa pege ng kalabaw para yun ang maging marka o may tatak ng may-ari. So tayo po, bilang led of the Holy Spirit at ikaw ay anak ng Diyos, meron ka rin tatak ng anak ka ng Diyos. Amen? Ano sabi po ng Efeso chapter 1 verse 13 to 14? Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Verse 14, ang Espiritu, ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin at sa gayon pupurihin natin siya magpakailanman. So, yun po yung binasa ko sa Ephesians chapter 1, verse 13 to 14. Wala po sa ating slides. Na yun po yung verse na katunayan ay meron kang tatak ng pagiging anak ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin ng Diyos sa buhay. Hallelujah! Praise God! Kaya po ang sabi po sa Hebrews chapter 12, verse 5 hanggang 6, anak ko, huwag mong babaliwalin ang pagtutuwid ng Panginoon. At huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang tinuturing niyang anak. So kung may tataka ng pagiging anak ng Diyos, hindi hahayaan ng Diyos na ikaw mapariwara. Kundi kung medyo nakakalimot ka, andyan yung tapik ng Diyos. At medyo papalalahanan ka ng Diyos. Pero huwag kang mag-alala dahil alam mong ikaw ay tinutuwid ng Diyos. Amen? Kaya nga po sinabi doon sa Hebrews chapter 12 verse 11, habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos na yon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. So ito po yung dapat na maging process natin every day. Mag-exercise tayo ng tamang matuwid na pamumuhay. Amen po? Dahil tayo po ay led by the Holy Spirit. Hindi tayo papayag na iligaw tayo ng masamang espiritu. Alam niyo po yon? Na masyado ng
yung multimedia natin masyado nang nilalason ng ating mga isipan. At minsan, doon na tayo sumusunod kung ano yung nababasa natin. Nakalimutan natin ang salita ng Diyos na magle-lead sa iyo. Amen po? Kaya napakahalaga po na led tayo ng banal na Espiritu. Galatians chapter 3, verse 26 to 28, ang sabi rito, "For in Christ Jesus, you are all sons of God, through faith." Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Verse 27, "For as many of you as were baptized into Christ have food in Christ." Verse 28, "There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all one in Christ Jesus." Amen po? So, sa Tagalog, si Kristo mismo ang inyong isinuot na parang damit na kayo nabautismohan sa inyong pakikipag-isa sa Kanya. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo, ang Griego, ang Alipin, ang Malaya, ang lalaki at ang babae, kayong lahat o tayong lahat ay isa dahil sa pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Hindi sa mundong ito, no. Hindi sa anumang bagay sa mundong ito, kundi sa ating Panginoong Hesukristo. Upang ang buhay natin sa harapan ng Panginoon at sa harap ng tao ay makilala nila anak yan ng Diyos. Amen? Kahit sabihan nila tayo ng hallelujah, praise the Lord, it's okay. Amen? Kasi alam nila, anak ka ng Diyos. Kasi kaya sinabihan, ayan yung hallelujah, yan yung say praise the Lord. So alam nila, identify nila. So mahalaga yung identity na you are a son of God. Amen po? Amen. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah. Kahit hindi ka na nagsasalita, alam na nila na praise the Lord ka. Alam nila na dala mo ang mabuting balita ng kaligtasan. At nakikita nila yung smile mo. Nakikita yung motivation mo. Nai-encourage ka. Padating ka pa lang, wow, ito yung milyonaryo. Praise the Lord. Pwede bang makahiram dyan? Yun lang ang mahirap no? Kapag tayo nakikita ng mga taong nasa paligid natin, talaga naman ang tingin sa atin, napakayaman at napakalago ng kayamanan. Pero inaangkin ko po pag sinabing, ito si Brother Felix, bilyonaryo na to. Amen, thank you Lord. Diba? Pag sinabi ito, maraming pera, yes, amen. Huwag niyo po sasabihin na wala kayong pera. Dahil mawawalan nga kayo ng pera. Kung ayaw nyo magpauta, sabihin nyo po, may pinaglaanan na. Di ba? Yung 1 milyon ko kasi may nakalaan na dun Meron ako dito 100, okay lang ba? Di ba? Sabihin nyo mo 100, okay na po yun. Huwag mo lang pahiramin ng 1,000. Sigurado, walang balikan po yun. Pero ang sarap magpatotoo kung ikaw ay nakikita nila na buhay kang patotoo, at nakikita nila na lumalago ka, at nakikita nila yung smile mo, yung ngiti mo, yung aura mo, na hindi patanda, hindi pa simangot, kundi pabata ng pabata. Amen? Ang sarap sa isip, sa puso, yung let ka ng banal na Espiritu. Amen po ba? Nakikita sa iyo yung bunga, yung bunga ng banal na Espiritu, nakikita sa iyo yung pagiging anak ng Diyos. Kaya po kaya ikaw naging amazing dahil nagpapatotoo, ikaw ay buhay na patotoo. You are a living testimony as a witness of God. Amen? Ang sabi ng Romans 8 verse 16, ang sabi diyan, "For His Spirit joins with our spirit to affirm that we are a children of God." Nagkakasundo yung Spirit ng Diyos at yung Spirit. Hindi kayong, hindi, ayoko to. Di ba? Alam niyo po yung pag sinabing nagkakasundo, yung pag-let ka ng Holy Spirit, yung Spirit mo natutuwa. Imagine, di ba, tayo bilang mga anak ng Diyos, pag nagkamali tayo, nakagawa tayo ng kasalanan, di ba, yung ating spirit nag-groaning, nararamdaman niyo po ba yun? Kapag hindi niyo po naramdaman, hindi ka led by the Holy Spirit. Mali na yung ginagawa mo, hindi nagre-respect yung Holy Spirit mo, questionable po yun. Alam niyo po, kapag buhay na patotoo tayo,
at yung ma-affirm yung ating pagiging anak ng Diyos, ang spirit mo at ang spirito ng Diyos nagkakasundo. Amen? Yun po yung isang patotoo sa buhay ng bawat isa sa atin na pinapatunayan na tayo nga ay mga anak ng Diyos. Nagpapatotoo tayo hindi para sa atin, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos dahil sa napakayamang habag ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya tayo po ay buhay na patotoo. Amen? Lumalakad po tayo na nakikita ang glory, ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. So hindi tayo mahirapan mag-share ng the Word of God kasi nakikita na sa buhay ng bawat isa po sa atin. Ang sabi ng Tito, chapter 3, verse 5 hanggang 6, He saved us not because of the righteous thing we had done, but because of His mercy. He washed away our sin, giving us a new birth and a new life through the Holy Spirit. He generously poured out the Spirit upon us through Jesus Christ as our Lord Jesus. Amen? Na nililigtas tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa Kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa ating upang tayo may ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Amen? So wala na yung dating buhay, yung lumang buhay. Kasi led ka ng Holy Spirit. Amen? At ikaw ay anak ng Diyos. So wala na yung dati, ikaw ay bago na. Amen? Congrats mo yung katabi mo, ikaw ay bago na. Praise the Lord. Palakpakan natin ng Diyos sa buhay. Hallelujah. At ang sabi doon sa verse 6, masaganang pinagkakalob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na ating Panginoong Jesucristo. Kaya amazing eh. Diba? Nakakatuwa ang galaw ng banal na Espiritu, ang kilos ng ating Diyos na buhay, na nag-iisang Diyos na buhay. Nakaka-amaze. Kaya ikaw ay amazing. Number 4, bakit ka amazing? Ito yung pinakamaganda sa lahat eh, number 4. You are the heir. Ano ba pronunciation yun? You are the heir of God. Amen? Romans chapter 8, verse 17. And since we are children of God, we are His heir. In fact, together with Christ, we are heir of God's glory, but we are to share His glory. We must also share His suffering. Pero ang maganda doon, yung tagapagmana ka. Hindi yung suffering lang. Normal yung suffering. Amen? Dahil nandito sa mundong ito na ating ginagalawan. Pero take note, ikaw pala ay tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung kayo'y kasama niya sa pagtitiis, eh kung di mo matiis hanggang dulo. Diba? Ang makapagtiis hanggang dulo, ang siya lamang maliligtas at merong mana. Gusto niyo po ng mana? Dito sa lupa, maraming mana eh. Lupa, bahay, kotse, kayamanan. Pero madadala mo ba yung mga mana na yon? Hindi. Pero iba po yung binibigay na mana ng Diyos. Ang sabi po dyan, bilang anak, may manang galing sa Diyos at kasamang tapagmana ni Kristo. No? Anong mana ang pwede mo madala kahit sa kabilang buhay? Kasi ang lahat ng mga mana natin, hindi mo naman madadala kahit salapi. Kahit bahay, kahit kotse, kahit Mercedes, kung Rolex man yan. Pag ikaw nabawian na ng buhay, madadala mo ba yon? At sasabihin sa'yo, anak, no, sabihin sa'yo ng tatay mo, daddy mo, papa mo, eto, pamamano ko na sa'yo to. Itong property ko, sa'yo ng lahat yan. Eh, namatay ka din. Madadala mo yon? Anong mana ang pwede mong madala sa kabilang buhay? Meron ba? Meron? Meron. Meron po. Ano sabi po doon sa Romans chapter 8 verse 11? The Spirit of God. Sabi rito, ang isang mana na pwede pong nating madala sa kabilang buhay ay yung Espiritu ng Diyos. Yung Espiritu ng Diyos na mararanasan mo rin yung buhay na muling pagkabuhay. No? Kung paano ang ating Panginoon sa Kristo ay namatay at muling nabuhay, ganun din po, no? Pinapamanahan tayo ng Spirit ng Diyos. Romans 8 verse 11, the Spirit of God
who raised Jesus from the dead lives in you, and just as God living within you. Kung naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, siya ang muling bubuhay sa inyo, mga katawang may kamatayan sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong naninirahan sa inyo. Kung led ka ng banal na Espiritu, ang banal na Espiritu ng Diyos ay nasa sayo. Kahit ngayon, meron tayong Spirit of God. Amen. Yung Espiritu ng Diyos nasa sa atin. Hindi pa tayo patay, buhay pa tayo, pero taglay mo yan. Amen? Taglay mo dahil anak ka ng Diyos. Ngayon, bilang mananampalataya, kinuha din tayo ng Lord. Namatay tayo. Madadala mo ba yung regalong yon, yung manang yon ng Espiritu ng Diyos? Yes. Madadala mo, hindi yon may iwan dito. Kung paano ang Panginoong Jesucristo ay namatay at muling nabuhay, ganun din ikaw, kapatid, makakaroon ka din ng muling pagkabuhay. Amen? At yun ay madadala natin sa kabilang buhay. Number 2, ano pa po yung mana na pwedeng natin madala sa kabilang buhay? Ang Espiritu mo ay buhay. Dahil naalala ko po sila Eva at si Adan, nung sila nagkasala sa Panginoon, nag-disobey sila. Diba? Namatay yung relationship nila sa Panginoon, kaya namatay po yung Spirit na nag-uugnay sa Espiritu ng Diyos. Romans chapter 8 verse 10, ngunit dahil naninirahan sa inyo si Kristo, mamatay man ang inyong mga katawan, dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat tinuturing na kayong matuwid ng Diyos. Amen? So meron po tayong mana na pwede nating madala. Ang Espiritu ng Diyos at ang buhay mong Espiritu. Ito lang po yung pwede nating madala kahit sa kabilang buhay. Amen? Kaya yung led ka ng banal na Espiritu dahil anak ka ng Diyos, alagaan po natin yung mana na yan. Now, hindi mawala sa atin yung Santong Espiritu ng Diyos at maging buhay at nag-aahlab yung ating Espiritu sa pag-ibig sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ng Diyos na buhay. Hallelujah! Kaya nga po, ang sabi po ng John chapter 11 verse 25, ang sabi niya dito, sinabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalatay sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Amen? So yun po yung garantiya na tayo po ay merong mana na galing sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, huwag tayong mag-ipon ng mga bagay na nasisira sa mundong ito. Masyadong ang isip natin nakapokus sa mga temporary na bagay. Nakalimutan natin yung permanent. Yung di po natin nabibigyan ng pansin. Ano po yung permanent? Yung led ka ng banal na Espiritu, ang salita ng Diyos. Dahil doon ka nakakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. At yung banal na Espiritu ay sumasa iyo. At nakikipag-ugnayan ka sa Espiritu ng Diyos. Amen po? Kaya huwag tayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Dahil napakayaman naman ng Diyos. Pilipos chapter 4 verse 19. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigyan niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya hindi po tayo dapat nag-aalala. Amen? Amen. Conclusion na po, mga kapatid. Napahaba ba? Meron ba tayong natutunan? Yes. No, sabi, you are amazing. Tayo po ay kamangha-mangha. No? Why? Because you are led by the Holy Spirit to do the right things, the will of God. Not worldly things, because you are a child of God. His glory is seen in you, testifying that you are a child of God. Those you are included in the inheritance of eternal life. This is a guarantee, and you will not be lost because someone already owns you. So hindi tayo dapat nag-aalala o natatakot dahil led ka ng banal na Espiritu. At sa buhay po natin, lagi nating nasain na tayo po ay gabayan, patubayan ng Santong Espiritu sa buhay natin sa araw-araw. Amen po ba? You are amazing. No? Huwag mo isipin na sisiw ka.
Meron pong isang story, dito na lang po ako magtatapos. Yung pong itlog na nakuha ng hunter doon sa gubat, iniligay niya po doon sa anuhan ng manok doon sa ano bang tawag doon sa nest, di ba? Sa pugad, no, ng painitan ng manok. Kaya nung napisa, no, nakamalay dahil ang kasama niya mga sisiw, kaya akala niya siya ay sisiw din, di ba? So hindi niya alam lumipad. Hindi niya alam na pwede siyang pumunta sa mas mataas na bundok at lumipad ng lumipad at lumipad. Kasi hindi niya alam na siya ay agila. Baka meron po dito na hindi niyo po alam na kayo anak ng Diyos. Sasamahan ko po kayo sa maikling panalangin. Tumayo po tayong lahat. At gusto natin na maranasan ang pagkilos ng banal na Espiritu. At gusto natin magkaroon ng garantiya na tayo mga anak ng Diyos. Sa hapong ito mga kapatid, kung hindi ka sigurado at hindi ka alam, di mo alam kung anong gagawin, sumunod ka sa maikling panalangin to. Pero bago po yung mawit muna po tayo, hallelujah, isipin mo habang inaawit mo ito, isipin mo kung ano yung gusto mong isuko sa Panginoon. Hallelujah. Maraming mangadlang sa aking pagsunod at kadalas ay nababago. Hindi mapipigil, patuloy na maglilingkod, tangi kong binhi. Ikaw ay malugot. Maraming manghadlang. Maraming manghadlang sa aking pagsunod at kadalas ay napapago. Hindi papipigil, patuloy na maglilingkod, tangi kong mithi. Yes, Lord. Ikaw ay malugot. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta ikaw, Jesus, ikaw ang gantimpala ko. Yes, O Lord. Tunay nga, ikaw ang may-ari ng aming buhay, O God. Ikaw ang aking tagumpay, O God. Sa oras na to, kapatid, nahihirapan man ikaw o napapagod. Hindi mo man alam kung anong gagawin mo. Isa lang ang solusyon. Sumunod ka sa banal na Espiritu na nagle-lead sa iyo. Huwag mo siyang kukontrahin, huwag mo siyang susuwayin. Hayaan mong kumilos ang Santong Espiritu sa buhay mo. Hayaan mong dumaloy ang kaparaan ng Diyos. Mula sa kanyang mga salita na naririnig mo, na pag-aaralan mo, sundin mo kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos upang maging epektibo ka, kapatid. At nais ng Diyos na tatakang ka sa oras na to ng pagiging anak ng Diyos. Kaya sa oras pong ito, itaas po natin ang ating kamay bilang pagrespeto natin sa ating Diyos Amang nasa langit. At sumunod kayo sa maikling panalangin nito, Diyos Amang nasa langit. Diyos Amang nasa langit, Nagpapakumbaba ako. nagpapakumbaba ako. Sinusuko ko sa iyo Sinusuko ko sa iyo ang aking buhay. ang aking buhay. Patawarin mo ko Patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan sa aking mga nagawang kasalanan mula sa pagkabata mula sa pagkabata hanggang ngayong kasalukuyan. hanggang ngayong kasalukuyan.
ibinibigay ko po sa iyo ibinibigay ko po sa iyo ang buong buhay ko, ang buong buhay ko, ang isip ko, ang isip ko, ang puso ko, ang puso ko, ang kaluluwa ko. ang kaluluwa ko. Tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang aking Panginoon bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. at sariling tagapagligtas. At mula ngayon, At mula ngayon, susunod na ako susunod na ako sa iyong Santong Espiritu. sa iyong Santong Espiritu. Susunod na ako Susunod na ako sa iyong mga salita. sa iyong mga salita. Hindi ko na po ito susuwayin Hindi ko na po ito susawayin dahil alam ko dahil alam ko ako'y anak mo. ako'y anak mo. Marami pong salamat Marami pong sa salamat iyong pangako, sa iyong pangako. buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. At maraming salamat At maraming salamat na sa oras na ito, sa oras na ito. selyuhan mo o God. Selyuhan mo, God. Tatakan mo ako Tatakan mo ako ng pagiging anak ng Diyos. ng pagiging anak ng Diyos. Salamat o God. Ako na lang po mananalangin. Kapatid, kung meron ka mang problema, ano mang pagsupok ang dinadaanan mo, kapatid, nais ng Diyos makalaya ka dyan. Itaas mo yan sa Panginoon. Gusto ng Diyos na ikaw'y makalaya sa anumang kabigatan ng iyong buhay. Kung yan ay problema sa iyong asawa, problema sa anak, problema sa utang, sa husgado, i-let go mo yan sa Panginoon. At makikita mo kung paano ang banal na Espiritu ay gagalaw sa iyong buhay. Hayaan mo siyang gumalaw, kumilos, at sumunod ka sa daloy ng banal na Espiritu dahil tayo mga tagasunod ni Kristo Jesus at tayo mga anak ng Diyos. Ama, maraming salamat, O God. Nasa oras pong ito, hayaan mo, O God, anuman ang panalangin ng iyong mga anak at mga lingkod. Bukas ang langit, O God, at ibubuhos mo ang lumaragas ang pagpapala, O God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Awakan niyo po yung parte na may kayong nararamdaman. Dahil buhay ang ating Diyos sa kanyang mga sugat at mga latay. Yung sakit karamdaman na yan ay pinapagaling na ng Panginoon. Yes. Sakit sa ulo, sakit sa batok, sakit sa lalamunan, sakit sa balakang, sakit sa tiyan, sakit sa binti, sakit sa lalamunan. Kinakansila ko ang lahat ng sakit karamdaman na yan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. At mula sa oras nito, ikaw ay isang matagumpay na because you are amazing. Tayo mga anak ng Diyos, tayo pinagtagumpay na ng ating Panginoon Kristo. Maraming salamat, Ama, sa iyong papuri, pasasalamat at kaluwalhatian na tatangi lamang sa dakilang pangalan ng Panginoon Kristo. Ang bawat isa po'y magsabi ng Amen and Amen. God bless you all. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa nga po yung pinakamalakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Sige po, sabay-sabay po tayong pumalakpak para sa ating Panginoon. Woman, that you are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. It's amazing. It's amazing. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend
you, I can sing. I am free. And the people of God sing because of you. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Once again, because of you, Lord. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Because of you, I can dance. Because of you, I lift my hands. Because of you, I can sing. I am free. Praise the Lord. Only because of you. Hallelujah. Purihin po ang ating Diyos at minsan pa tayo po ay darako sa bahaging ito na ating panambahan, ang pagbibigay. Amen. Excited na po ba tayo? Amen. Amen. Sige po, excited na tayo magbigay sa ating Lord. At sabi nga po dito sa tinuro kanina, no, dito sa Romans chapter 8 verse 17, at yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos. Amen? Tagapagmana tayo ng Diyos. Masarap po bang isipin na tagapagmana tayo ng Diyos? Yung mga pamana, di ba, usually, kapag may pamana ka sa magulang mo, kapag wala na sila, di ba? Wala na yung nagpapamana, tsaka mo lang na-enjoy yung pamana. Pero po ang ating Diyos, gusto niya, ngayon pa lang, maranasan na natin yung mga pagpapala, yung mga pamana na ating Diyos. Kaya nga po, sabi dun sa title ng tinuro kanina, we are amazing. Bakit po tayo amazing? Bakit tayo kahanga-hanga tayong mga Kristiyano? Kasi po, we are destined to be blessed. Amen po ba? Ano po ba ibig sabihin ng destined? Tayo ay meant, no? Meant to be blessed. No, may nakaalat na sa atin na mga kayamanan, pagpapala na talagang ni-reserve ng Lord para lang sa atin. Amen po ba? Nakatalaga sa atin. Talagang para sa atin. Amen po ba? Kaya nga po, bilang ating Ama, nais ng Diyos na maranasan natin ang buhay na ganap at kasiyasiya. Amen? Hindi yung laging tinuturo sa atin, no? Hindi kasya-kasya lang, kundi kasiya-siya yung nakabayad ka na, bayad ka na sa mga utang, mga bills, wala nang natira. Ayaw ng Lord ng gano'n, nakasya lang. Gusto ng Lord ma-enjoy natin yung blessings natin kasi mangyayari lang yan kapag overflowing yung ating pagpapala. Amen? At isa nga po sa susi ng pagpapalang pinansyal ay ang pagbibigay ng ating mga ikapu. At sabi nga po dito sa aklat sa Biblia, sabi dito sa Malakay 3:10, di ba? Lagi nating naririnig, ibigay ninyo ng buong-buo ang inyong mga ikapu upang matugunan ang pangangailangan ng aking templo. Subukan ninyong gawin ito. Kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen? So yung concept po ng tithing is to show that we trust God. Amen po ba? Hindi po ito para sa benefit ng ating Panginoon kasi our God doesn't need anything. Wala po siyang kailangan. No? Bakit tayo nagbibigay? Ang yaman-yaman ng Diyos natin. Ito po ay pagpapakita na mahal natin ang kanyang mga salita at higit sa lahat, pinagkakatiwalaan natin siya. Amen po ba? Sabi nga po sa Psalm 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Marami po, malawak ang concept ng delight, no? Pag sinabing delight yourself. At isa nga dito yung making Him a priority in your life. So, ganun din sa finances. Kapag meron tayong natanggap na pinansyal na pagpapala, making Him a priority. So, una ang pagtatithe. So, kukunin na natin yung ating ikapu, di ba? Para i-reserve para sa Lord. Kasi
siya ang priority natin sa ating buhay. At pag nangyari yan, kapag masunurin tayong anak, natutuwa ang magulang natin sa atin. Amen po ba? At lahat ng nakaka-witness ng buhay natin, tatawagin tayong amazing. Amen po ba? Kasi makikita nila yung buhay natin ay nagiging pagpapala at tayo ay patuloy na pinagpapala. Amen? Sige po, hawakan natin ang ating mga ikapu, ating mga handog para sa ating Panginoon. At atin po itong ipanalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos na nasa langit, Ama naming makapangyarihan sa lahat at tunay na mayaman. Kami po, Panginoon, ay naririto minsan pa. Salamat, Lord, sa pagkakataong ito na magiging bahagi kami ng pagbibigay sa iyong gawain. Salamat sa mga negosyo, mga trabaho, mga pinagkukunan namin ng pinansyal na pagpapala, Panginoon. Narito po ang aming mga handog, ang aming mga ikapu, Panginoon, aming pong buong pusong ipinagkakaloob sa iyo ng may kagalakan sa aming mga buhay, Lord, sapagkat kami nagtitiwala, nananampalataya, na lahat ng pinagkakaloob namin sa iyo, Lord, ay hindi nasasayang. Bagkus, Lord, ito po ibabalik mo at tutumbasan mo ng higit pa sa aming buhay, higit pa sa kaya naming isipin at hilingin, pagpapalang nag-uumapaw, siksik-liglig at nag-uumapaw sa aming mga buhay. Hayaan mo, O Diyos, maranasan namin, Panginoon, ang pagsama mo sa araw-araw na aming buhay. Nanampalataya kami, Lord, na hindi kami magkukulang sa anumang bagay. Bagkus, nag-uumapaw ang pagpapala mo at merong sobra-sobra, Lord, para may maitulong kami sa iba at maging pagpapala kami sa buhay ng iba. Salamat, Lord, sa mga salaping itong malilikom mo, Diyos. Dalangin namin na palaguin mo ito, Panginoon, at magamit lamang sa kalooban mo, Panginoon. Magamit lamang upang mapalawak pa ang ministeryo mo dito sa lupa. Maraming salamat, Ama. Ito pong aming panalangin na may pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. Take the shackles off my feet so I can dance. I just wanna praise you. I just wanna praise you. You broke the chains, now I can lift my hands. And I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. In the corners of my mind, I just can't seem to find the reason to believe that I could break free. Cause you see, I have been down for so long, feel like the hope is gone. But as I lift my hand, I understand that I should praise you to my circumstance. Take a shackles off my feet so I can dance. I just wanna praise you. I just wanna praise you. You broke the chains, now I can lift my hands. And I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. Everything that would go wrong, always wrong at one time. So much pressure fell on me. I thought I was gonna lose my mind. But I know you wanna see if I will hold on to these trials. But I need you to lift this load, cause I can't take it anymore. Take a shackles off my feet so I can dance. I just wanna praise you. I just wanna praise you. You broke the chains, now I can lift my hands. And I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. Been through the fire and rain, bound in every kind of way, but God has broken every chains. So let me go right now. Take a shackles off my feet so I can dance. I just wanna praise you. I just wanna praise you. You broke the chains, now I can lift my hands. And I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. Take the shackles off my feet so I can dance. I just wanna praise you. I just wanna praise you. You broke the chains, now I can lift my hands. And I'm gonna praise you. I'm gonna praise you, Lord.
tayo magsatayo para po sa ating pong closing song at sa ating pong closing prayer. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Hallelujah, Jesus. Tunay nga, O Diyos, sa iyo po ang pinakamataas na papuri, paglawalhati at pagsamba, O God. Marami pong salamat, O Diyos, sa katagumpayan po ng aming panambahan sa hapong ito. Marami pong salamat sa mensahe na amin pong narinig. Tunay nga, O Diyos, kami po ay napagpala at natuto sa hapong ito. Maraming salamat, Lord, at minsan pinaalala mo sa amin kung gaano mo kami nilikhang kamangha-mangha, espesyal, O God. Ginawa mo kaming tagapagmana, Lord. Salamat po, Panginoong Yesus. At ang higit sa lahat, sa kabila na kami makasalanan, kami po'y tinawag mo at iniligtas at binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos at binigyan ng buhay na walang hanggan. Marami pong salamat, Panginoon, sa lahat ng pagpapalang ito, Diyos. Nawa lahat ng mga ito, Panginoon, ay maibalik namin sa iyo sa pamamagitan ng aming buhay, ay mabigay namin ang the best namin paglilingkod para sa iyong ministeryo, God. In Jesus' name. Marami din pong salamat, Panginoong Yesus, sa anak mo na ginamit upang marinig namin, Panginoon, ang mensahe na nais mo pong ipahatid sa aming kalagitnaan. Sa pamamagitan po ng aming kapatid na si Brother Felix Gases, salamat po, Diyos, sa kanyang buhay. Dalangin po namin, marami pa po kayong katuruan na i-reveal sa kanya, O God. Upang sa gayon, Lord, marami pa pong tao mapagpala at makakilala sa Espiritu at katotohanan. Nadalangin po namin, O Diyos, na patuloy mo, Panginoon, na ingatan, Panginoon, ang buhay ni Brother Felix. Pagpalain po siya, O Diyos. Ilayo mo po sa anumang sakit karamdaman, O God. Gayun din, Lord, lalong-lalo po sa kanya pong pagmamaneho, Panginoon. Ang dalangin po namin, O God, na patuloy na ingatan mo siya, Lord. Dalhin mo, Panginoon, na may kaligtasan ng kanyang buhay sa lahat po ng lugar na kanyang pupuntahan, O God. At pagpalain mo rin po, Panginoon, ang lahat ng negosyo at mga ministeryong pinagkatiwala mo po sa kanya, O God. Gayun din, Lord, pagpalain mo, Panginoon, ang kanyang buong pamilya, O God, in Jesus' name. Gayun din po, Lord, sa aming pong butiing Pastor, Lord, Pastor Nolan, ang dalangin po namin, O Diyos, na patuloy din po na ingatan mo siya, pagpalain, Panginoon, at ilayo sa anumang kapahamakan, gayon din sa anumang pong sakit karamdaman. Ingatan mo siya, kasama po ng kanyang buong pamilya, O God. In the mighty name of Jesus. Lord, salamat po at maging sa mga manggagawa mo na ginamit sa buong maghapong ito, sa congregation, Lord, sa lahat po ng sumabay sa aming YouTube at sa aming pong Facebook Live, Lord God. Batid namin, Panginoon, lahat po ng aming ginagawa sa iyong ministeryo ay hindi po mawawala ng kabuluhan. Inaangkin po namin ang iyong salita sa Matthew 6:33, O God, na kung ikaw po ang aming uunahin sa aming buhay, Lord, lahat ng blessing, Lord, ay idaragdag mo sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Diyos, at po'y aming kiniklaim na in the mighty name of Jesus. Salamat po, Ama, at sa aming pong pag-uwi, kung paano mo kami, Lord, iningatan, papunta, Lord, sa lugar na ito. Gayon din, Lord, ihahatid mo kami, Panginoon, sa aming pong pansamantalang tahanan ng ligtas at payapa. At gayon din, Lord, ingatan mo po kami, Lord, sa buong isang linggong ito, O God. At Lord, at ilagay mo po sa aming puso, Panginoon, ang kagalakan, ang kasabikan, Lord, sa pagdalo sa iyong gawain tuwing araw po ng Sunday. Salamat po, Ama, sa iyong mga kamay, aming pong ipinagkakatiwala ang lahat. At minsan pa, aming pong idinideklara sa buhay po ng bawat isa, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang walang hanggang pagpapala ng Diyos Anak, at ang buhay na pakikipisan ng banal na Espiritu ay sumaamin ngayon, bukas at magpakailanman. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Ang lahat po ay magsabi ng Amen.